o'clock in the Impeachment afternoon. Tribunal bubuuin muli. President Macapagal-Arroyo, Macapagal, or ano? Oh, well, any of those. It's okay. Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, acting president na, ayon kay dating Pangulong Estrada. Sa kabila nito, tuloy ang unang araw ni Pangulong Arroyo sa Malacanang. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Magandang gabi po, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Nasa Malacanang po ngayong gabi ang aking partner na si Vicky Morales. Vicky. Yes, partner. Ngayon, Lunes, ang kauna-unahang araw ng paglilingkod ni Gloria Macapagal-Arroyo bilang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At sinimulan na ito sa pamamagitan ng isang flag raising ceremony na ginanap dito mismo sa lugar na kinatatayaan ko. Si Richelle C., ang ating saksi. Walang malawakang pagtatanggal ng mga empleyado sa Malacanang. Itong pinangako ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa kanyang unang araw sa palasyo. Ayon sa bagong Pangulo, malaki ang respeto niya sa mga civil servants dahil ito ang itinuro sa kanya ng kanyang ama, ang yumaong Pangulong si Diosdado Macapagal. There will be no mass purge. As there was no mass purge in the DTI when I was there, and there was no mass purge in the SWD when I was there. I respect you. I respect your work. Let us work together. Nanawagan rin si Arroyo sa mga empleyado at opisyal ng Malacanang na tulungan siya sa pamamalakad ng pamahalaan. Anya, dito lamang magkakaroon ng tunay na pagkakaisa at pagkakataong makaangat sa kahirapan ang bansa. I am not an ambitious person. I have no grandiose dreams to become a great president, but I want to be a good president. Help me be a good president. Matapos ang flag raising ay nagkaroon ng command conference si Pangulong Arroyo kasama ang mga matataas na opisyal ng AFP, PNP at mga bagong miyembro ng kanyang gabinete. Kasama sa mga pinag-usapan ang kasalukuyang peace and order situation ng bansa, partikular na ang muling pagsisimula ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Communist Party of the Philippines at ng Moro Islamic Liberation Front. We intend to resume and relaunch the peace talks as soon as we can. But please understand that we have to select a new set of negotiators. Pagdating ng hapon ay nakipagpulong si Pangulong Arroyo sa mga kinatawan ng magsasaka at maralitang tagalunsod. Ayon kay Satur Ocampo, kahit papano'y natutuwa sila na tila porsigido si Arroyo na tuparin ang kanyang mga pinangako. Kapag mayroong very important issues at stake, kapag mayroong policy formulations na gagawin, inaasahan namin, no? Ihikayatin kami o pasasabihan kami o hihingan kami ng inputs or comments. Sinasabing pagtutulungan at pagkakaisa ang magiging susi ng tagumpay ng Arroyo administration. Pero hindi ata magandang pangitain ang patuloy nilang pagkritisismo sa dating administrasyon. Sa kanyang press conference, walang tigil ang patama ni Presidential Chief of Staff Renato Corona sa anyay mga kamalian ni dating Pangulong Joseph Estrada. You know, I think the mistake that President Estrada committed was parang sila-sila na lang you know. Yung mga kaibigan niya, mga kaibigan niya, mga kumpale, mga kumale. Mula sa Malacanang, ako si Richelle C., ang inyong naging saksi. Kaninang alas 5 ng hapon, pinangunahan naman ni Archbishop Jaime Cardinal Sin ang isang misa nga para sa bagong Pangulo ng ating bansa. Ginanap ito sa Manila Cathedral sa May Rojas Boulevard at naroon ngayon si Susan Enriquez, ang ating saksi. Susan?
ginaganap ngayong mga sandaling ito sa Manila Cathedral sa May Rojas Boulevard. At katatapos lang po ng homily kanina ay ngayon ito ang communion rites na ginaganap ngayon dyan sa Manila Cathedral. Ito ang isa sa mga aktibidad ni bagong Pangulo Gloria Macapagal-Arroyo ngayong araw. At mga kaibigan, mamaya na natin babalikan ang report ni Susan Enriquez mamayang kaunti. Pagkatapos ng People Power 2 sa EDSA kagabi, nakiangkas naman ang GMA News sa kotse ng bagong Pangulo ng ating bansa. At dito pinag-usapan ni Pangulong Arroyo ang mga prioridad ng kanyang administrasyon. Narito po ang ilang bahagi ng exclusive interview kay Jessica Soho, ang ating saksi. Dapat yung ating agrikultura ay maging modernized, pero tinatawag natin based on social equity. Kasi kung hindi natin gagawin yun, if we don't have modernization and social equity in our agricultural sector, hindi tayo mananalo sa laban kontra sa kahirapan, sa kanayunan. Doon ang napakaraming mahirap doon. Utos ito sa mga government agencies na huwag sila makikipag-ugnay sa aking mga kamag-anak sa bagay ng appointment to positions, supplies at contracts. Will government still be engaged in gambling operations po? Siguro i-phase out na natin. Kung ano bang kontratang nandun pa, kailangan galangin dahil sa batas, di gagalang. Pero otherwise, huwag na natin palawakin, paliitin na natin. Kinausap ko si Jojo Binay tungkol sa problema ng basura. Opo. Sabi niya sa loob ng 1 linggo, maayos daw niya yun. Samantala, unti-unti nang nabubuo ang gabinete ni bagong Pangulo Gloria Macapagal-Arroyo at kilalanin natin ang mga bagong mukha sa kanyang administrasyon. Si Mark Salazar, ang ating saksi. Unti-unting nabubuo ang gabinete ni Pangulong Gloria Arroyo. Ang pinakabagong nadagdag sa kanyang administrasyon ay sina Governor Joey Lina bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government, Paul Dominguez bilang Presidential Assistant for Regional Development, Attorney Renato Corona bilang Chief of Staff at Spokesman, si Eduardo Ermita bilang National Security Advisor at si Renato De Villa bilang Executive Secretary. Una rito, tiniyak na ng Pangulo na mananatili bilang Defense Secretary si Orlando Mercado hanggang magbitiw ito para tumakbo bilang senador sa darating na May elections. Kumpirmado na ang pag-upo sa gabinete ni Rene Valencia sa PAGCOR, Emily Boncodin sa Department of Budget and Management at Alberto Romulo sa Finance Department. Si General Angelo Reyes ay nanatili ring AFP Chief of Staff at si General Leandro Mendoza ang acting PNP Chief. Samantalang nakabitin pa rin ang pangalan ni Mike Defensor sa Housing at Dinky Soliman sa Department of Social Welfare and Development. Sa posisyon ng Press Secretary, napaulat na pinagpipilian sina Attorney Francis Pangilinan at Dante Ang. Si Ang ay publisher ng Diaryong Kabayan at publicist ng Pangulo. Si Lito Osmeña ng grupong PROMD ay inalok umano ng Pangulo na pamunuan ng National and Economic Development Authority. Pero mas gusto raw nitong maging economic advisor. Ako si Mark Salazar, ang inyong naging saksi. Matapos ang People Power 2, nakabawi ng malaki ang mga stock sa Philippine Stock Exchange. Ngunit kabaliktaran naman ang nangyari sa halaga ng piso kontra sa dolyar. Si Marilan Kawad ang ating saksi. Gaya ng ginawang pagtaya ng mga negosyante noon pa lamang Biyernes ng hapon, tumaas ang kalakalan sa Philippine Stock Exchange ng halos 500 puntos sa unang 30 minuto ng trading. Nagsara ito ng mataas pa rin ng mahigit 200 puntos. All the countries in the world have accepted her as our head of state, and I think also you can see that the confidence is back. Hindi na ikinagulat ng marami ang muling pagsigla ng merkado sa unang Lunes ng Administrasyong Gloria Macapagal-Arroyo. Noon pa lamang ay sinasabi na ng mga analyst at ng mga negosyante na makakabawi lamang ang ekonomiya ng bansa kapag bumaba na sa pwesto si Pangulong Estrada. Ngunit hindi nagkatotoo ang prediksyon ng mga negosyante na tataas na ang halaga ng piso. Nagsara ito kanina ng mas mababa ng halos 2 piso kumpara sa closing rate noong Biyernes. I expect the peso to be about 3 points lower than the Thai baht. If Thai baht is 44, then will be 47. That is the measurement of our the strength of our peso. That's temporary because we still have problems that we have to face. No? The deficit, the fiscal deficit has to be addressed.
Ayon sa mga negosyante, kailangan munang ipakita ng bagong administrasyon na meron itong tinatawag na transparency at accountability sa pamamalakad bago tuluyang manumbalik ang kumpiyansa ng mga investors sa bansa. Ito si Marilen Cawad, ang inyong naging saksi. Mga kaibigan, kinumpirma na po ng Korte Suprema na legal ang panunumpa ni Gloria Macapagal-Arroyo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito ay makaraang magpadala ng sulat sa Senado si dating Pangulong Joseph Estrada na nagtatalaga kay Arroyo bilang tinatawag na acting president lamang. Si Lucy Cruz Valdez ang ating saksi. Sa isang unbanked session, kinumpirma ng Korte Suprema ang panunumpa noong Sabado ni Gloria Macapagal-Arroyo bilang Pangulo ng Pilipinas. Magugunitang nanumpa si Arroyo sa kabila ng kawalan ng malinaw na resignation ng dating Pangulong Joseph Estrada. Ilang mga senador mismo ang humiling ng ruling ng Korte Suprema ukol sa issue. And in our Constitution, in Article 7, Section 11, when the President transmits a written declaration to the Congress that he is unable to discharge his duties and functions, then the Vice President shall become the acting President until the President transmits a second declaration saying that the disability no longer exists. I don't think that this is going to be acceptable to President Arroyo because it opens the door to President Estrada reassuming the office at some later time. Kaninang umaga ay nakatanggap ng sulat ang Senado mula kay dating Pangulong Joseph Estrada na nagtatalaga kay Arroyo bilang acting president. Ayon kay Senate President Aquilino Pimentel, maaaring paraan ito ni Estrada upang questionin ang panunumpa sa pwesto ni Arroyo. It looks like the basis for a constitutional challenge is being laid down by this letter. Pero kung si Senador Teofisto Guingona ang tatanungin, basura lang ang sulat ni Estrada. As I understand it, a number of justices would like to affix their own opinions. But it is a unanimous, as I understand it is a per curiam decision. This letter is a mere scrap of paper. Kapwa rin binatikos ng Integrated Bar of the Philippines at Makati Business Club ang pahabol na sulat ni Estrada sa Senado. Kung hindi ginawa yun ng Supreme Court, magkaroon nga ng question o problema sa legal aspect ng pag-o-oath taking. But that is now moot and academic. Where else is he going to go? I think, like many of his moves, he has followed the blueprint of Mr. Marcos till the very end. Ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong naging saksi. Meron pa rin pong mga kumikwestiyon sa legalidad ng panunumpa sa tungkulin ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ano nga ba ang nilalaman ng resolusyon na ipinalabas ng Korte Suprema na nagsasabing legal ang panunumpa ng ating bagong Pangulo? Meron po tayong isang live report mula sa kataas-taasang hukuman mula kay Jimmy Hill, ang ating saksi. Jimmy. Kinumpirma ngayon ng Korte Suprema na binigyan ng otoridad si Chief Justice Hilario Davide Jr. upang panumpain si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa kanyang pagiging Pangulo noong Sabado, Enero 20. Yung otorisasyon ay taglay sa isang resolusyong ipinasa ng 12 Associate Justices noong Sabado, Enero 20 bilang tugon naman sa isang petisyon ni Macapagal-Arroyo. Ngunit sa mismong resolusyon ay sinabi ng Korte Suprema na maaari pang kwestiyonin sa naturang hukuman ang naturang resolusyon. Sa ngayon, isang petisyon na umaayon sa panunumpa ni Macapagal-Arroyo at isa namang kumukwestiyon ang nakahain ngayon sa Korte Suprema. Kung kaya ayaw magbigay ng anumang komentaryo ang naturang hukuman. Unfortunately, we cannot tell you anything more for the reason that a petition has been filed, rendering the whole matter sub judice. And another one is on the way. Mula po sa Korte Suprema, ako po si Jimmy Hill, ang inyong naging saksi. Kasama po natin ngayong gabi live si Professor Raul Pangalanan, ang Dean po ng College of Law ng University of the Philippines. Dean Pangalanan, magandang gabi po. Hello, good evening, Mike. Ano pong basa ninyo, interpretasyon ninyo dito sa resolusyon ng Korte Suprema?
Unang-una, Mike, nasasagot na nitong resolution na ito yung maraming katanungan na nabasa natin sa dyaryo at nandinig natin sa radyo. Ang unang-unang tanong, paano daw nagkaroon ng jurisdiction ng Korte Suprema na pakinggan itong para mag-act dito sa kasong ito. Malinaw dito na hindi pala ito judicial act by the court dahil hindi naman nila nire-resolve kung kung may vacancy nga o wala. Ang nire-resolve lang nila, ang tawag nila administrative matter. Request lang filed on Saturday morning by Vice President Gloria Arroyo to ask the Chief Justice to administer the oath of office as President. So unang-una na parang mahalagang technicality yan para sa mga abogado dahil ang husgado pwede lang mag-act kung mayroong petition before it na judicial case. So ano ba si administrative, hindi pala kailangan ng petition. Okay, so ano ba si Gloria Macapagal Arroyo, presidente o acting president? Well, by the terms of this resolution, Mike, she took her oath as President of the Republic, hindi as acting president. Pero case which may be filed by a proper party. So pwede pa hong may mag-file. In fact, sa pagkaalam ko, Mike, mayroon nang nag-file as of Friday. So paano po yan? Ito namang, kung ang tanong, Mike, ito bang resolution na ito, nakatali na ba ang kamay ng husgado? Hindi. Kaya nga, dinagdag nila itong final paragraph na without prejudice. Opo. Of course, pwedeng, ang susunod na tanong, ano ba ang epekto ng pag-administer ng oath ni Chief Justice? Bakit siya mag-administer kung wala palang vacancy? Pero nilinaw naman nila sa kanilang resolution na hindi nila pino-close yung issue na yon. Opo, at nakalagay sa resolusyon kaya lang pinanumpa ni Chief Justice Davide si Pangulong Juan Arroyo ay dahil sa isang tinatawag na urgent request. Oh, yes. And the request, Mike, was merely for the chief to administer the oath. Wala yung pinagkaiba, Mike, sa mga kahit anong posisyon sa gobyerno. Gusto mag-oath sa isang huwes, pwedeng mag-oath sa ibang officers of government. Nagkataon lang na presidente itong mag-oath at ang hiniling niya ay yung Chief Justice. Meron pong sulat si dating Pangulong Estrada kay Senate President Pimentel na tinatalaga si President Arroyo bilang isang acting president niya lamang. At ayon po kay Senate President Pimentel, ewan ko kung narinig niyo yung report kanina, ito ay baka raw isang paghahanda bilang pagbabalik ni Pangulong Estrada sa pwesto sa pamamagitan ng isang kwestiyon na konstitusyonal o pangsaligang batas. Dean. Ako naman, Mike, sa tingin ko, hindi naman siguro upang makabalik siya sa pwesto. Siguro gagamitin lang niya ito na bargaining leverage. Para to ask for better arrangements for his exit. Dapat na ba ituring na resign na si dating Pangulong Estrada? Ano po status ni dating Pangulong Estrada ngayon? Resign? Incapacitated? Ano ba ho, Dean? Alam mo, Mike, mahirap yung tanong na yan. Precisely sa katulad nga nung nadinig ko sa yung naunang nagsalita sa akin. May nag-file na pala ng kaso sa Supreme Court at yan ang eksaktong tinatanong sa husgado. Kaya sub judice yun. Sa akin naman, Mike, ako sinasabi, ang batas is nothing but the prediction of what the courts in fact will do. In all probability, ang mangyayari niyan, i-declare ng husgado na political question ito. At sasabihin, political question, hindi na yan para sa husgado. Okay, nabanggit nyo yung political question. Meron pong hello, Mike? Opo, hello, Dean. Nandiyan pa ba kayo, Mike, Dean? medyo malabo yung linya, ha? Okay, hello, Dean. Naririnig nyo ba ako? Mike, I did not hear... Okay, di ba, Leo, susubukan natin ibalik si Dean Pangalanan sa ating linya. Hello, Dean? Dean? Okay, marami pong salamat, Dean Pangalanan. Hello, Dean. Okay, magbubukas po muli ang impeachment court sa Senado ngayong linggong ito para tapusin ang kanilang tungkulin. Pero ayon po sa mga abogado ng depensa, maaari pang ituloy ang paglilitis ng kasong impeachment laban kay dating Pangulong Estrada. Si Marilyn Cawad ang ating saksi. Nakipagpulong ngayon si Chief Justice Hilario Davide kay Senate Secretary General Luzgardo Barbo. Nagkasundo ang dalawa na kailangang tapusin ang impeachment trial. Ayon kay Senate President Aquilino Pimentel, ang impeachment tribunal ay magpapatuloy sa linggong ito. Hindi pa matiyak ni Pimentel kung sa pagkakataong ito ay mabubuksan na ang kontrobersyal na pangalawang envelope mula sa Equitable PCI Bank. In order to wind up the proceedings of the impeachment court, it's not good to keep it hanging. Parang wala na, tapos na. Hindi naman siguro yung dapat naman. So we probably will have to reconvene. Ikinatuwa naman ng defense panel ang balita.
Ayon kay Attorney Raymond Fortun, hindi pa nagbibitiw sa pwesto ang Pangulo kung kaya may dahilan pa para ituloy ang impeachment. The President still has not resigned as of today, so there may be still some logic in continuing the impeachment proceedings. I think the question now would be whether the impeachment court would still have credibility. Pagkakataon na raw nila ito upang sagutin ang mga paratang sa Pangulo. Noon pa man ay nakahanda na raw sila sa kanilang mga testigo. Unang ihaharap si dating PNP Chief Panfilo Lacson, PAGCOR Head Alice Reyes, Atong Ang, pati na si First Lady Loy Ejercito. The First Lady would have testified. She would have testified on quite a number of things. No? Siyempre, unang-una na yun, she would have denied that she received 20 million pesos from Chavit Singson. Naniniwala naman ang ilang congressmen at dating prosecutor na hindi na sa Senado dapat ipagpatuloy ang impeachment. Mas naaangko pa raw na sa korte na o sa ombudsman magpaliwanag ang mga abogado ng Pangulo. Ito si Marilen Cawad, ang inyong naging saksi. Kung si Pangulong Gloria Arroyo ang tatanungin, ayaw na niyang pabuksan ang ikalawang envelope ng Jose Velarde account mula sa Equitable PCI Bank. Maaari pa naman daw ituloy ang mga kaso lamang kay dating Pangulong Estrada kahit hindi na sa impeachment court. Bakit pa natin bubuksan? Yun nga ang dahilan kung bakit nagkaroon itong people power dahil ayaw nilang pabuksan. Bakit naman ngayon, academic na, bakit pa bubuksan? Maliban sa impeachment dahil wala na siya sa pwesto, mutin academic na yung impeachment. Pero yung ibang mga kaso na sinampa ng iba't ibang mga individual o grupo, nandun pa rin yun. Kasama po natin ngayong gabi sa Saksi Live si Makati Congressman Joker Arroyo. Magandang gabi po, Congressman Arroyo. Magandang gabi naman, Mr. Mike. Opo, pupunta pa ba kayo sa Senado kung bubuksan daw muli yung impeachment court, sabi ni Senador Pimentel? Hindi naman bubuksan yan kasi wala nang function yung ano yun eh. Ang mangyayari dyan is that they will just meet to adjourn kasi wala nang purpose kayo yung impeachment court. Opo, paano po yung mga ebidensya ang nakalap ninyo laban kay dating Pangulong Estrada, Congressman? Nandyan yun. Anytime any government agency needs it, we can give it to them. So sa palagay nyo, wala nang saysay itong impeachment court na ito? Tapos na kasi ang impeachment court and the only purpose of an impeachment court is to remove a president. Natanggal na si Presidente Estrada, therefore there's no more purpose. Okay. Kaya the only thing that they can do is to adjourn. Okay. Paano po yung mga ebidensya ulit? Pag-usapan natin yung ebidensya, importante po ito. Kung merong ang ahensya ng gobyerno maghaharap ng mga kaso laban sa dating Pangulo, ibibigay nyo yung ebidensya karaka-raka o dapat isapina pa? Of course. Malaki yung ebidensya yan. We have the evidence. It's intact. And there are leads for other evidence. No? Kung kailangan, then we'll just have to give that to the government agency or government official that needs it. Pero nandito sa amin. May iba pang ebidensya kanyo na hindi pa nailalabas? Ang ebidensya yan, ang mga leads na yun, ibig sabihin, we can just tell them ito, ang direksyon ng mga subpoena para sa mga ibang mga bangko pa. Congressman Arroyo, magandang gabi po sa inyo at marami pong salamat. Good night and thank you very much. Nagbuo po ng isang tinatawag na investigating team ang Ombudsman para imbestigahan si dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon kay Ombudsman Aniano Desierto, ang investigasyon ay ukol sa mga akusasyong katiwalian laban kay Estrada. Binigyan din ni Desierto na wala ng immunity ang dating Pangulong ngayong wala na siya sa pwesto. Binigyan ng 2 buwan ang 5-man panel para siyasatin ang mga akusasyon laban kay Estrada. Tapos na po ang People Power 2 pero tuloy pa rin ang protesta. Unang araw pa lang sa Malacanang ng bagong Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Excuse me po, binatikos na siya ng militanteng grupong Sanlakas. Si Jiggy Manica ang ating saksi. Kung ang pangunguna sa pagtataas ng bandila sa Malacanang ang aktibidad ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang paglalagay ng higanting streamer sa Nagtahan flyover, ang pasalubong ng militanteng Sanlakas sa bagong presidente. Maliwanag na nakasaad sa streamer na ayaw ng Sanlakas sa bagong Pangulong Arroyo. Hindi raw siya ang tunay na pinili ng taong bayan. Pero para sa mga pulis at sibilyan na nakakita sa streamer, bahagi lang ito ng umiiral na demokrasya sa bansa. Yan ang tinatawag na kalayaan ng mga tao Wala tayong magagawa. Siyempre, kanya-kanyang gustong nila, express of democracy ang tinatawag. Masasabi ko, kanya-kanyang gusto yan Gusto nila yan.
maring may meron silang hinihingi kay Gloria Arroyo. Pero ayon sa Sanlakas, hindi naman nila nais banatan si Arroyo sa unang araw ng kanyang pag-upo sa Malacanang. Dahil hindi ito actually tira. Ito yung pagkasabi ng katotohanan na hindi naman ito dumaan sa eleksyon. Walang choice ang taong bayan, kaya siya naupo dyan. No? Gayunman, tiniyak pa ng Sanlakas na para sa kanilang grupo, tuloy pa rin ang kanilang laban. Tuloy ang laban hanggat naririyan ang mga trapo, hanggat naririyan ang mga pagsamantala, hanggat pagala-gala ang crony, no, ni ERAP at yung mga bagong trapo ngayon, tuloy ang laban. Ako si Jiggy Manicad, ang inyong naging saksi. Isang rally ng mga magsasaka sa Don Chino Roses Bridge o Mendiola ang sumalubong sa bagong Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero ayon sa mga realista, hindi ito kilos protesta laban sa bagong presidente. Si Cheryl Yao ang ating saksi. Unang araw pa lamang ng pag-upo ni Gloria Macapagal Arroyo bilang Pangulo, sinalubong na siya kaagad ng rally. Nagsagawa ng isang rally ang mga magsasaka dito sa Mendiola, hindi raw para kondinahin si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kundi isang hamon daw ito sa bagong Pangulo na bigyan sila ng panibagong buhay sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa mga magsasaka, kulang pa ang pagpapatalsik kay dating Pangulong Joseph Estrada. Dapat raw arestuin si ERAP, pati na ang kanyang mga crony tulad ni na General Panfilo Lacson, Angelo Reyes at Orlando Mercado. Ang numero unong hinihingi ay yung katarungan, no? At yung paglilitis at pagpaparusa kay Pangulong Estrada at sa kanyang mga kasabwat na gumawa ng maraming krimen sa mamamayang Pilipino. Panawagan nila, huwag bigyan ng pwesto sa gobyerno ang mga balimbing. Nakipag-usap din ngayon ng mga lider ng mga magsasaka kay Pangulong Arroyo para ipahayag ang hiling nilang ipatupad ang tunay na reforma sa lupa at palisi ng mga militar sa mga kanayunan. Isinabay rin nila sa rally ang paggunita sa ika-14 na anibersaryo ng Mendiola Massacre, kung saan humingi sila ng katarungan para sa mga namatay na magsasaka roon. Ako, si Cheryl Yao, ang inyong naging saksi. Vicky, kamusta na dyan sa Malacanang? Yes, partner, tulad ng naiulat na nga natin kanina, no, unti-unti nang nabubuo ang gabinete ni bagong Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ilan sa mga pinakabagong appointee, bukod pa ito sa mga naiulat na natin kanina, no, ay ang sumusunod. Babasahin ko na lang, no. Senador Raul Roco bilang bagong kalihim ng Department of Education, Culture and Sports, former congressman at dating private prosecutor Nani Perez, kalihim ng Department of Justice. Antonio Gatuslao, pinuno ng Presidential Legislative Liaison Office. Vicky Garchitorena, pinuno ng Presidential Management Staff. Tony Bernardo, Deputy Executive Secretary, Deputy Chief of Staff. Susana Vargas, Deputy Executive Secretary for Finance. Edgardo Mandang, bagong General Manager ng Ninoy Aquino International Airport. At Isabel Golanco bilang Assistant Appointment Secretary. Kaya partner, tabayanan na lang natin ang mga karagdagang appointee sa mga susunod na araw. So, para lang yan partner, mga bagong mukha, bagong pag-asa. Sana huwag na natin sayangin pa. Vice President, wala pa? Wala pa. Yun siguro yung pinakahuli nila. Vicky Morales, anong pwesto? Diyan pa rin, partner mo. Sa pangalan po ng mga bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ako po si Mike Enriquez. At ako po si Vicky Morales mula dito sa Malacanang. At hanggang bukas na lang po. Mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Alas 6 na po ulit ang saksi. Dito lamang po sa GMA. Tuloy po ang pag-usad ng ating kasaysayan. Tuloy ang sama-sama nating pagiging saksi!